Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Rudy. Taong 1970, probinsya ng Pangasinan. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagkakagulo ang mga kapitbahay ni Rudy. Dahil sa isang puno malapit sa ilog ay may natagpo ang napakalapad na pakpak. Ayon sa mga sabi-sabi, wala namang ganong kalaking pakpak ng hayop maliban na lamang sa aswang. Kahit anong pilit ng kaibigan ni Rudy na puntahan ito, hindi naman sumasang-ayon ang binata at sinabing sayang lamang ang oras sa pakikiusyoso. Marahil isa lamang itong pakulo ng mga kabataan sa lugar, lalo pat kakatapos lamang ng undas. Ang usap-usapang ito ay nagtagal ng halos 3 linggo. Ngunit hindi naman pinakialaman pa ni Rudy. Pinagtuunan na lamang ng pansin ang pagbebenta ng isda. Sa lugar nila, may isang napakalawak na sapa na pinagkukuhanan madalas ng kabuhayan ng mga tao sa lugar. Tinuturing nila itong biyaya galing sa itaas dahil hindi nauubos ang nakukuha sa lugar. Kaya naman tuwing alas 5 ng umaga, pumupunta na doon si Rudy kasama ang ama. Matapos makakuha ng sapat na ititinda, pumupunta na ang binata sa palengke habang ang tatay naman. Sinabihan ng binata na manatili na lamang sa tahanan dahil ayaw na niya itong mapagod. Sumang-ayon naman ng ama at sinabing siya na lamang ang maglilinis ng tahanan. Minsan kapag inaabot ng tanghali sa pagtitinda ng anak, dinadalhan ito ng ama na makakain sa pwesto. Tuwing hapon naman, nangangahoy sa gubat si Rudy at pagsapit naman ng gabi, maaga itong nagpapahinga. Habang ang tatay naman, palaging abala sa pagpupunas ng lagaraw at mga barya na gawa sa pila. Luma na ang iba, ngunit dahil maayos na naitabi, mukhang bago pa rin ang mga ito. Minsan natanong nito ang ama kung bakit gabi-gabi na lamang itong inaayos. Ngunit napansin ng binata na palagi na lamang binabago ng tatay ang usapan. Kaya hindi na siya nangulit pa. Inisip na lamang na baka may sentimental na halaga ito sa matanda. Isang araw, nagyaya ang ama na pumunta sa isang bundok na may taniman ng mga mais. Pag-aari ito ng mayor sa lugar. At kung sino man ang gustong magapas ay pumunta lamang. Basta sa loob lang ng buwan na yon. Wala namang pagdadalawang isip na sumang-ayon ang binata dahil malaking tulong ito sa kanilang mag-ama at pwede ding maitinda. Kaya nang sumunod na araw, maagang umalis ang mag-ama. Halos 2 oras din silang naglakad at nang makarating sa lugar, namangha si Rudy. Sobrang laki ng lupang taniman na parang kahit isang barangay ang magapas. Hindi ito basta-basta mauubos. Palagi talagang lamang ang mga hindi ordinaryong tao, ano? Pabulong na wika ng ama. Hindi naman sumagot pa si Rudy. Gawa ng totoo namang hindi ordinaryong mamamayan ang mga ito dahil sa hawak na kapangyarihan at kayamanan. Nagsimula na maggapas ang tatay at sumunod na din si Rudy. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga tao at nag-uunahang makakuha ng pwestong paggagapasan.
Walang humpay sa pagtatrabaho ang mga tao. Kasama na dito si Rudy na ganado sa pagkuha ng mga bunga dahil napakatataba nito at hindi pwedeng babagal-bagal dahil minsan lang ang pagkakataong makalibre. Hanggang sa sumapit ang 3:00 ng hapon, may isang matanda na sumigaw na 3:00 na. Lahat ng tao ay nag-uunahan ng makauwi. Ang iba ay naiwan na ang mga inipong mais makatakbo lamang habang ang iba naman nagkandadapa-dapa. Hindi na malaman ni Rudy ang nangyayari. Halos gusto na din itong tumakbo ngunit pinigilan siya ng ama. Paulit-ulit na nagtatanong ang binata kung ano ba ang nangyayari ngunit iniutos ng ama na magpatuloy lamang sa paggapas. Dahil sa malaki ang tiwala nito, nagpatuloy lang din si Rudy kahit medyo nakaramdam na ng kaba. Dahil sila na lamang ang natira. 2 oras pa ang nakalipas. Naupo na ang mag-ama sa isang kubo sa gilid ng maisan. Inipon na ni Rudy ang 5 sakong mais na nagapas. Hanggang sa may narinig siyang boses sa hindi kalayuan. "Aba bata, napakatapang mo naman na ipagpatuloy ang misyon ng tatay mo." Sabay na napalingon ang mag-ama. Nakita ang nagsasalita pala ay walang iba kundi ang mayor sa lugar. Hindi pa man lubos itong nakikita ni Rudy. Walang ano-ano eh. Bigla niyang naramdaman na unti-unti siyang lumulutang. Pagkalingon ay nakita niya ang isang nilalang na napakaitim. May mapulang mga mata at pakpak. Habang hawak-hawak ang damit niya. Hanggang sa may hinugot na maliit na bagay ang ama sa bulsa. Inilagay yon sa bulsa ni Rudy. Kasabay nito, nabitawan naman siya ng nilalang. Hinawakan ng ama ang braso at pabulong na sinabi, "Sa oras na binitawan kita, gumuhit ka ng krus sa lupa gamit ang 4 na daliri mo. Ang nasa gitnang lupa na pagsasalubungan ng 2 linya. Kunin mo yon. Hawakan mo na mahigpit. Sabay takbo ng mabilis." Wika ng ama. Ilang segundo lang binitawan na ito ng tatay. Nanginginig man ang buong katawan. Ngunit buong tapang na binuo ni Rudy ang krus at kumuha sabay takbo papunta sa nakikitang matandang kahoy na pwedeng mapagtaguan. Kitang-kita niya ang ama mula roon. Ngunit hindi marinig ang pinag-uusapan. Tumagal pa ito ng halos 10 minuto. Biglang nag-iba ng anyo ang kagalang-galang na tao. Nawala ng saplot at naging itim ang buong katawan. Umiilaw ang mga mata na sobrang pula. Tinubuan din ito ng pakpak. Maya-maya pa nagsidatingan na ang 3 kasama nito. Pare-pareho ang mga itsura. Paisa-isang pumapalibot sama. May hinugot ang tatay sa tagiliran. Yun ang lagaraw na pinupunasan niya gabi-gabi. Hanggang sa umatake ang isang nilalang. Sa isang iglap, umaba ang mga kuko na siyang pinangkayod sa likod ng matanda. Napadapa ito habang mahigpit na hawak ang lagaraw. Pilit siyang binubuhat ng isa pang nilalang. Ngunit hindi nito makayanan. Maya-maya pa na makakuha ng buwelo. Tumayo ito at tinarak sa isang nilalang ang lagaraw. Kaya naman napaatras ang iba nitong kasama. Sa puntong yon, batid na sa mukha ng ama ang galit. Pinagtataga nito ang mga pakpak ng nilalang at kagad namang nagtakbuhan ang mga ito. Dahil sa nakita, halos hindi nakagalaw sa kinatatayuan si Rudy.
Ngunit may isa pang kauring nilalang ang dumating. Sobrang lakas at mabilis na lumapit sa ama. Bigla nitong nabitawan ang lagaraw ng kayurin ng nilalang ang braso. Napaupo na lamang sa sobrang sakit. Bigla namang napalingon ang nilalang na tila may hinahanap sa pamamagitan ng pangamoy. Sinamantala naman ito ng ama at kahit duguan na ang braso, pilit nitong pinulot ang lagaraw. Nagtataka din kung bakit biglang naging abala ang nilalang sa paghahanap ng kung ano. Maya-maya pa, bigla na lamang itong umatungal at sabay takbo ng mabilis na sumugod sa ama. Bago pa man makalapit, naghanda na ang ama sa muli nitong pag-atake. Nang akbang 1 metro na lamang ang pagitan, itinutok ng ama ang lagaraw sa lebel ng puso ng nilalang. Naibaon ng ama ang lagaraw, kasabay ng biglaang pagbulagta sa lupa. Hinugot ng ama ang lagaraw. Bigla na lamang itong gumalaw at nanginig na tila may sariling buhay. Muntik nang mabitawan ng ama ngunit nasalo naman ng kabilang kamay. Matapos ay tumalikod na ito at nilapitan na ang anak. Hindi na muna siya nagtanong sa ama. Inalalayan na lang muna ito. Nagwika si Rudy na dalhin muna siya sa malapit na manggagamot sa lugar. At hindi naman tumanggi ang ama. Nang makarating sa tahanan ng albularyo, kaagad naman sila nitong pinapasok. Habang ginagamot ang ama ay napangiti naman ang manggagamot. Nagtataka si Rudy kung bakit ito napangiti samantalang halatang masakit ang mga sugat na natamo ng ama. At ilang saglit pa ay nagsalita na ang manggagamot. Nakakatuwa naman ang pinamalas mong katapangan, iho. Walang nag-aakalang sa lahat na magkakapatid. Ikaw pa nalalampa-lampa dati ang nagpatuloy sa misyon ng tatay mo. Wika ng albularyo. Napangiti naman ang ama dahil sa narinig. Hindi naman mawawari ni Rudy ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit pinili nitong manahimik bilang respeto sa matatanda. Halos kalahating oras din bago natapos ang albularyo sa panggagamot. Hanggang sa nagpasalamat at nagpaalam na ang ama ni Rudy. Habang naglalakad, hindi na napigilan ni Rudy ang sarili na matanong ang ama kung ano ang buong nangyayari. Ngunit ayon dito, pag-uwi na lamang sila magkwentuhan dahil mahirap na. Baka marinig pa ng iba. Pagkarating sa bakuran ng tahanan, naupo ang dalawa at dito nagsimulang magkwento ang ama. Bata pa lang ako, anak. Alam ko na isang manunugis ng aswang ang lolo mo dito sa baryo. Nasaksihan ko kung paano yumuko ang mga nilalang noon. Totoong lampa talaga ako noong kabataan ko. Pero tahimik kong inaaral ang pamumuhay ng lolo mo. Akala ko nga lihim ang lahat pero nagulat ako. Dahil bago siya binawian ng buhay, ipinamana niya sa akin ang lagaraw at ayon sa kanya, kahit itago ko pa ang nararamdaman ko, alam na niya ang lahat ng yon. Buong loob ko namang tinanggap ang pamana. Pero napakahirap, anak. Mabigat na responsibilidad ang panatilihing walang nilalang na manirahan sa lugar natin. Tignan mo ngayon. Matanda na ako pero ngayon ko palang nabuhay ang lagaraw. Pagsasalaysay ng ama. Nagtanong si Rudy kung anong ibig sabihin ng ama. Ayon dito, nabubuhay lamang ito kapag nakapatay ng nilalang na nagtangkang manirahan sa lugar. At yon ang nasaksihang labanan ni Rudy. Dagdag pa ng ama,
ang naging usap-usapan sa baryo patungkol sa pakpak na natagpuan sa sanga. Siya din ang may gawa. Ito ang isa sa mga kasamahan ng mayor sa lugar. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao doon na ang namumuno sa lugar ay hindi ordinaryong tao. Ang lolo ng mayor ay dating aswang, kaya naman hindi malayong naipasa ito. Ang huling nakalaban naman ng ama, ito ang pinuno ng mga nilalang na nagpupumilit manirahan sa lugar. Dahil sa mga nalaman, namulat ang kaalaman ni Rudy sa mga kakaibang bagay patungkol sa mga aswang. Labis ding namangha dahil kahit matagal na panahon ang nakalipas, hindi pa din ito sinukuan na buhayin ang lagaraw na pamana ng lolo. Samantala, naging usap-usapan naman sa lugar ang biglaang pagkawala ng mayor at ayon sa pamilya. Pumunta lamang ito ng Maynila para magpagamot. Ngunit hindi naman naniwala ang mag-ama. Dahil alam nila, nawala na ito para humanap ng bagong magiging pugad. Dumaan ang mga araw. Unti-unting humilom ang sugat ng ama. Ngunit tuwing nakikita ni Rudy ay hindi nawawala sa isipan ng binata ang tanda sa pagbuhay ng lagaraw na pamana ng lolo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ryan. Taong 1998, probinsya ng Ilocos. Lumaki si Ryan sa pamilya ng mga tikasin at mga pulis. Mula sa lolo ay yun na ang propesyon na iniingatan ng pamilya. Bata pa lamang si Ryan. Iniidolo na nito ang kuyang tawagin na lang natin sa pangalang Aaron. Bantog sa tawag na boytikas ang kuya. Kaya namang kinakatakutan ito sa lugar. Paslit pa lamang, nais na ni Ryan na maging kagaya ng kuya. Paglaki ko, ako naman ang tatawagin na poging tikasin. Mas iigitan ko pa si kuya. Wika ni Ryan. Natatawa na lang si Aaron sa tuwing sinasabi ito ng kapatid. Bakit? Pogi ka ba? Tsaka paano mo hihigitan ng mga nagawa ko? Ang payat-payat mo. Magpatawa ka muna. Pangaasar ng kuya. Kaagad namang napasimangot si Ryan sa sinabi nito. Tayo si kuya. Inaasar ako. Sabi ba naman payatot daw ako? Pagsusumbong nito. Kita mo na. Panay ka pa nga sumbong kay tatay. Tapos ang lakas mong magmayabang. Hindi ka pa nga tuli. Dagdag pa ni Aaron. Napaiyak na lamang si Ryan sa sinabi ng kuya. Kaya namang kagad pinagalitan ni Tatay Ronron ang panganay. Kahit kailan ka talaga, pinapayak mo na naman yung kapatid mo eh. Ayaw mo ba nun? Iniidolo ka nitong si Ryan. Tanong ng tatay. Idolo ka dyan, tay. Kamo, yang si Ryan kay bata-bata pa eh. Hambog na ang pag-uugali. Tugon ni Aaron. Kaya naman kagad itong binatuka ng ama. Buti nga napagalitan ni tatay. Masyado ka kasi kuya eh. Napakasama ng ugali mo. Sa halip na tulungan mo ko eh. Ikaw pa itong nangaasar sa akin. Pangasar ni Ryan. Natawa naman si Aaron sa inasal ng kapatid. Sabay gulo sa buhok ni Ryan. O siya, sige na. Tuturuan na kita.
Pero ikaw ang maghugas ng pinggan ha. Ayos ba sa'yo yon? Tanong ni Aaron. Hugas lang pala eh. Wala, madali lang sa akin yan. Napakatamad mo talaga kuya no? Tugon ni Ryan. Gusto mo ba talagang matuto o ayaw? Ang dami mong reklamo eh. Muling tanong ni Aaron. Siyempre naman kuya, abay tatanggi pa ba ako? Hindi mo na ako kailangang turuan kapag malaki na ako. Tugon ni Ryan. Matapos ang pag-uusap na yon, kaagad namang naghuhugas ng plato si Ryan. Tinupad naman ni Aaron ang pangako sa kapatid. Tinuruan niya ito kung paano makipaglaban upang may pagtanggol ang sarili. Sa pagdaan ng mga araw, labis namang natuwa si Ryan dahil kahit madalas itong asarin ng kuya, palagi siya nitong tinuturuan. Hanggang sa tumungtong ng kolehiyo si Ryan, desidido ito na maging isang pulis. Hindi na siya nahirapan sa propesyon na kinuha. Dahil noon pa man, napaghandaan na niya ito ngunit ang inaasahang kakaharapin ay mas malala pa pala. Sa pagdaan ng mga araw, naging porsigido sa pag-aaral si Ryan dahil nais matupad ang pangarap at higitan ang kuya. Ngunit nag-uumpisa pa lamang ang binata. Palagi na itong sinusubok ng tadhana. Pare, nakita ka daw na ng daya sa pagsusulit ah. Totoo ba yon? Tanong ng kaibigang si Jeno. Sa tingin mo ba magagawa ko yung bagay na yon? Kilala mo ko, Jeno. Hindi ko magagawa yung binibintang nila sa akin. Pinapangalagaan ko yung reputasyon ng pamilya ko. Kaya bakit ako gagawa ng ganung bagay? Tugon ni Ryan. Alam ko naman yun eh. Pero pinatunayan ng isa sa mga kasama natin na nandaya ka eh. Muling wika ni Jeno. Sino? Si Jake ba? Kilala natin ang lalaking yun, di ba? Malaki yung galit at inggit niya sa akin. Tugon ng binata. Pero pare, wala kang pruweba kung may motibo ba siya o wala. Pero siya meron sa'yo eh. Kinuha ang kanya ng larawan habang hawak ang sagot. Na ano? Na si Jake mismo ang nagbigay sa akin at nag-utos na dalhin sa ating guro yung mga sagot. Kaya nga hindi ako kinakabahan. Alam kong inosente ako. Lalabas din naman yung totoo eh. Magtiwala ka lang. Ang laki talaga ng inggit sa'yo nun pare no? Bakit kaya? May ginawa ka ba na dapat niyang ikagalit? Tanong ni Jeno. Wala naman. Kamo, natatakot na malamangan ko siya. Kaya naman lahat tanda niyang gawin mawala lang ako sa landas niya. Pero syempre hindi ko hahayaan na manalo siya sa larong inumpisahan niya. Tugon ni Ryan. Nagkibit balikat na lamang si Jeno sa sinabi ng kaibigan. Naniniwala naman ang binata sa sinasabi ni Ryan. Ngunit hindi nito maiiwasang mag-alala. Lalo na't may larawan na nakuha ang kanilang kasamahan. Gayunpaman, hindi na lamang nangelam pa si Jeno. Alam nito na malalagpasan din yon ng kaibigan. Samantalang si Ryan naman, handa sa mga magaganap lalo pat alam niya na inggit lamang sa kanya si Jake. Matapos na makausap ang kaibigan, dali-dali nang umalis si Ryan. Kinabukasan ay kinausap ito ng guro. Ngunit nanindigan ang binata na inosente siya. Huwag ka nang magkaila pa, Ryan.
Alam kong gawain mo na yan. Kaya mataas ang mga grado mo. Kaya pala kahit anong aral ko, dahil kabisado mo na ang sagot. Wika ni Jake. Talaga ba? Ako nga ba talaga ang nandaya? Bakit kailangan humantong sa ganito, Jake? Ano bang nagawa ko sa'yo? Tanong ni Ryan. Kaagad namang humagalpak ng tawa si Jake. Nagulat ang guro sa naging reaksyon ng binata. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Ilang sandali pa ay dumating ang kuya ni Ryan upang linisin ang pangalan ng kapatid. Magandang araw po sa inyo. Nandito lang po sana ako para sa kapatid kong si Ryan. Nabanggit niya sa amin ni tatay na pinagbibintangan siya na nandaya sa pagsusulit. Napatunayan na po ba? Wika ni Aaron. Kaagad namang sumagot si Jake na ikinagulat ng lahat. May ebidensya ako na nandaya ang kapatid mo. Kaya namang kung nandito ka para linisin ang pangalan ng kapatid mo, huli na. Dahil tapos na. Tugon ni Jake. Napailing naman si Aaron sa sinabi nito. Sino ka ba? Gulo ka ba dito? Base sa suot mo, mukhang kagaya ka lang naman ng kapatid ko. Maaari bang malaman ko kung sino ka? At nanghihimasok ko sa usapan? Tanong ni Aaron. Ako na ang sasagot, kuya. Yan si Jake. Yung palaging kinikwento ko sa'yo na kakompetensya ko sa lahat. Siya din yung nagsumbong. Maging nagkalat nung nandaya daw ako sa pagsusulit. Tugon ni Ryan. Ikaw pala yun. Halata naman sa aura mo ang pagiging pabibo eh. Mawalang galang na po ah. Pero pwede po bang linawin muna ang mga nangyayari? Dahil kung paparusahan niyo kagad ng kapatid ko nang walang sinasagawang investigasyon, makakarating ito sa nakakataas. Lalo pat dito din sa paaralang ito ako nagtapos. Kasalukuyan din ako nagseserbisyo sa ating gobyerno. Banta ni Aaron. Nanlaki ang mga mata ni Jake. Ang kaninang matapang na aura ay bigla na lamang nagbago. Mabilis namang pinaunlakan ng eskwelahan ang kahilingan ni Aaron. Napatunayan ni Ryan na inosente ito. Mas lalo namang tumindi ang galit ni Jake kay Ryan. Upang makaiwas sa gulo, inilipat ni Tatay Ronron ang anak sa ibang eskwelahan. Naging maayos ang lahat at nakapagtapos si Ryan na may mataas na karangalan. Kagaya ng kuya, mas pinili nitong magserbisyo sa bayan. Hanggang sa nadistino sa Ilocos ang binata. Malayo man sa poder ng ama at kuya, pinili ni Ryan na ipagpatuloy ang nasimulan. Nang dumating sa Ilocos, laking pasasalamat ni Ryan dahil naroon din ang kaibigan nitong si Jeno. O pare, ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Mabuti naman at dito ka din nadistino. Pero narito din si Jake eh. Wika ni Jeno. Nagulat naman si Ryan sa sinabi ng kaibigan. Talaga? Nagbago na ba siya? Ang tagal na din mula nang lumayo ko sa inyo. Para naman yun sa ikabubuti ng lahat eh. Tanong ni Ryan. Ay nako pare, ayoko na lang magsalita. Ikaw na lang ang umalam. Tugon ni Jeno. Napangiti naman ang binata sa sinabi ng kaibigan. Matapos itong makausap, inayos na ni Ryan ang mga gamit nito sa tent.
Ilang sandali pa ang lumipas. Ipinatawag na sila ng nakakataas upang ipaalam ang kanilang misyon sa lugar. Kaagad namang lumabas ang lahat sa kani-kanilang tent. Dito nakita ni Ryan si Jake na halatang nagulat sa kanyang presensya. Pumila ang mga ito at pinulong sila kung saan ang kanilang destino. Magkasama si Ryan at Jeno sa iisang grupo. Ngunit ang kanilang leader ay si Jake. Roronda ang mga ito sa isang baryo kung saan madalas ang krimen. Desidido si Ryan na maresolba ang kaso. Matapos na malaman kung saan ang kanilang destino, kaagad na umalis ang bawat grupo. Pagkarating sa mismong lugar ay kaagad kinausap ni Jake ang mga kasama. Bilang inyong leader, susundin niyo ang lahat ng sasabihin ko at ayokong may kikilos ng mag-isa. Wika ni Jake. Pero pare, mahalaga ang suwestyon ng bawat isa. Hindi porket ikaw ang leader na inatasan ikaw na lang ang masusunod sa lahat ng bagay. Tandaan mo pare, pareho lang tayo ng ranggo. Wika ng isa sa mga kasamahan na tawagin na lang natin sa pangalang Jomari. Kaagad namang sumang-ayon ang lahat sa sinabi nito. Oo nga naman Jake, hindi naman maganda kung ikaw lang ang susundin namin. Paano kung mali yung desisyon mo? Handa ka bang akuin ang lahat ng parusa? Tanong ni Ryan. Ang dami niyong satsat. Kayo ang bahala kung ano ang gusto niyo. Pero hindi kayo makakaasang susundin ko ang lahat ng sasabihin niyo. Tugon ni Jake. Napailing na lang ang mga kasama nito sa sinabi niya. Hayaan niyo na lang siya mga kasama. Noon pa man, ganyan na talaga yung ugali niyan eh. Akala mo palaging tama. Hindi pa din nagbago. Gusto niya, siya lang ang palaging sinusunod. Wika ni Ryan. Sa halip na makipagtalo ay nagpatuloy na lamang ito sa dapat gawin. Samantalang si Jake naman, umiwalay ito sa grupo kahit binalaan na siya ng mga kasama na delikado kung mag-isa. Ay nako, ang tigas talaga ng ulo ni Jake no? Siya pa naman ang leader pero nagsosolo. Ano na lang kaya ang sasabihin sa kanya nila Chip kung malaman na hindi siya marunong makisama? Wika ni Jeno. Hayaan mo na siya. Ganyan talaga kapag nagmamagaling eh. Akala mo naman kaya niya at gusto pa niya na siya ang sinusunod ng lahat. Ano siya, Panginoon? Wika ni Ryan. Habang rumaronda ang mga ito ay napansin ni Ryan ang isang matandang lalaki na nakatitig sa kanila. Nakuha nito ang atensyon ng binata. Kaya naman napag-isip-isip ni Ryan na lapitan ito. Saan ka pupunta pare? Hindi ka ba sasama sa amin? Tanong ni Jeno. Susunod na lang ako mamaya pare. Mauna na kayo. May titignan lang ako. Tugon ni Ryan. Sige pare mag-iingat ka. Hintayin ka na lang namin doon. Muling wika ng kaibigan. Napatango na lamang ang binata at umalis na ang mga kasama. Samantalang si Ryan naman, kaagad na sinundan ang matandang nakita. Ilang sandali pa ang lumipas. Napagtanto ni Ryan na nasa loob na siya ng kagubatan. Nawala na sa paningin nito ang matanda.
Langya naman. Ang bilis naman makaalis ni tatay. Saan ba yun nagpunta? Wika ni Ryan sa sarili. Nagpalinga-linga ito sa paligid ngunit kahit anino ng matanda, hindi na nito nakita. Aalis na sana si Ryan nang bigla na lang may nagsalita sa likuran. Ako ba ang hinahanap mo? Bakit mo ko sinusundan? Tanong ng isang tinig. Nagpalinga-linga muli sa paligid si Ryan. Ngunit ni isang tao ay wala itong nakita. Kaya naman nagtataka na ang binata. Nasaan ka, tatang? Magpakita ka sa akin. Hindi naman ako masamang tao eh. Wika ni Ryan. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang lumitaw sa harapan ni Ryan ang isang diwata. Mahaba ang tenga nito na tila kagaya sa duwende. Magandang dalaga at mahaba ang buhok. Ako ang matandang kaninang iyong sinusundan. Pero alam mo ba, na sa iyong pagsunod sa akin, maaari kang mapahamak. Wika nito. Ikaw? Pero isa kang diwata, tama? Teka, sinusubukan mo lang ako, no? Tanong ni Ryan. Napangiti naman ang diwata at umupo sa isang napakalaking bato. Matalino ka at gusto ko ang pagiging matapang mo. Magpakilala ka sa akin, binata. Muling wika ng diwata. Nagulat si Ryan sa sinabi nito. Tila may kung anong lakas itong nararamdaman. Ako nga pala si Ryan. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga kagaya mo. Akala ko noong bata pa ako mga kwentong bayan lang kayo pero tunay pala yung mga nilalang nakagaya mo, no? Tugon ni Ryan. Mapalad ka dahil ikaw ang aking napili na bibigyan ko ng isang napakahalagang bagay upang sugpuin ang kasamaan sa baryong ito. Muling wika ng diwata. Nanlaki ang mga mata ni Ryan dahil alam niya na malaking responsibilidad ang maaaring kaharapin sa pagpili sa kanya ng diwata. Pero bakit naman ako ang napili mo? Ni hindi nga ako taga dito eh. Nadistino lang kami ng grupo ko rito. Para paglingkuran yung mga taong naninirahan sa lugar na to. Tanong ng binata. Nakita ko ang kabutihan sa iyong puso. Pagkarating mo pa lamang dito sa baryo, nakita ko na ang kadalisayan ng iyong damdamin. At dahil sa ginantoang pagkatao mo, gagantimpalaan kita ng isang espada mula sa aking mga ninuno. Gamitin mo yan upang sugpuin ang kasamaan dito sa aming baryo. Pero huwag kang mag-alala dahil mula sa araw na ito, ako ay iyong makakasama. Tugon ng diwata. Hindi makapaniwala si Ryan sa mga sinabi nito. Maraming salamat po, diwata. Isang kagalakan para sa akin na mapagkalooban ng ganitong kakayahan. Kaya naman, papahalagaan ko po ito at gagamitin lamang sa tama. Wika ni Ryan. Kakabayan kita sa bawat gagawin mo. At mula sa oras na ito, tayo ay maging iisa.
Kaya asahan mo ang kakaibang lakas na tataglayin mo. Wika ng gabay. Bigla itong nawala sa harapan ni Ryan. Ang kaninang napakahabang espada ay bigla na lamang lumiit na tila punyal. Aba, ayos to ah. Bakit biglang lumiit? Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Pero siguro, dapat ilihim ko ang mga nangyayari. Wika ni Ryan sa sarili. Ang espada ay lalabas sa oras na kailanganin mo ito. Makakaasa kang poprotektahan kita sa lahat ng panahon. Bulong ng diwata sa binata. Matapos ang pangyayaring yon, hinanap na ni Ryan ang mga kasama. Nakita niya ang mga ito sa isang karinderya habang kumakain. Nag-uusap-usap ang mga ito. O pare, andiyan ka na pala. Saan ka ba nagpunta? Kanina ka ba namin hinihintay? Anong oras na oh? Wika ni Jeno. Dito lamang napansin ni Ryan na paggabi na ng mga oras na yon. Natagalan pala ako. Hindi ko namalayan yung oras eh. Parang ang bilis naman. Tugon ni Ryan. Hindi pa nga ito makapaniwala nung una. Ang tagal mo kayong nawala. Sabi mo, susunod ka kaagad. Nakapagronda na kami. Alam mo ba, kanina lang may patay doon sa palayan. Nakakaawa yung biktima. Parang ginawang karne ng baboy eh. Dagdag ni Jomari. Biktima yon ng aswang. Kumikilos na naman sila kaya kailangan mong magbadali, Ryan. Huwag mo sana akong bibiguin. Wika ng diwata sa isipan ng binata. Pero teka, sa grupo ba natin binigay yung pag-iimbestiga ng katawan? Tanong ni Ryan. Anong sa grupo ka dyan? Sa'yo binigay. Dahil wala ka kanina nagpabida si Jake. Sinabi na ibigay daw sa'yo yung kaso. Pumayag naman si Hepe. May tiwala daw siya sa'yo. Medyo napahiya nga si Jake eh. Sayang wala ka. Nakakatawa pa naman yun. Tugon ni Jeno. Ganun ba? Mabuti naman. Mabuti sa akin pinahawak yung kaso. Gusto ko ding mag-imbestiga tungkol sa mga katawang natatagpuan sa iba't ibang palayan eh. Wika ni Ryan. Naku pare, mukhang mahirap yata yung kasong pinhawakan sa'yo. Lalo na't walang gustong magsalita. Halos lahat natatakot eh. Hindi namin alam kung may pinagtatakban ba sila o sadyang ayaw lang nilang madamay. Tugon ni Jeno. Hayaan nyo, pagtutuunan ko ang kaso na ito. Nang sa ganon, wala nang madagdag pang biktima. Panigurado nasa paligid lang naman yung sospek eh. Naghihintay ng muling bibiktimahin. Muling wika ni Ryan. Habang nag-uusap ang mga ito, bigla na lamang dumating si Jake. Nakangisi nang makita si Ryan. Buti naman at andito ka na. Alam mo na ba na ikaw ang hawak sa kaso ng mga lihim na pagpatay? Sana hindi ka masama ha? Wika ni Jake. Oh Jake, nasabi na sa akin nila Jeno. Ikaw ba? Saan ka ba pumunta kanina nung nagsulo ka? Tugon ni Ryan. Wala ka nang paki doon. Ikaw, nawala ka din naman kanina, di ba? Saan ka nagpunta?
Tanong ni Jake. Ayun ba? May sinundan lang ako kanina. Kahina-hinala kaya minatyagan ko. Pero bigla na lang nawala eh. Tugon ni Ryan. Wala namang palang kabuluhan ng ginawa mo eh. Mabuti pa ako. May na pala. Pero sa akin na lang yon. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo na hindi kayo sumunod sa akin. Wika ni Jake. Uy pare, pagbabanta na yung ginagawa mo ah. Leader ka pa naman, pero hindi ka magandang ehemplo. Dapat sa'yo tanggalan ng lisensya eh, dahil abusado ka. Sabat ni Jo Marie. Sa puntong yon, tila uminit ang ulo ni Jake. Huwag mo kong kinakalaban, Jo Marie. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Banta ni Jake. Bakit? Anong gagawin mo? Papatanggal mo ako sa serbisyo? Tulad ng ginawa mo noon kay Ryan? Kilala na kita. Alam ko ang karakas na mga katulad mo. Tugon ni Jo Marie. Higit pa doon ang kaya kong gawin. Kaya wag mo kong susubukan. Muling wika ni Jake. Dali-dali namang inawat ni Ryan ang dalawa. Matapos yon ay umalis na si Jake. Hindi mo na lang sana pinatulan pare. Baka mamaya mapahama ka pa. Hindi natin alam yung maaari niyang gawin eh. Wika ni Ryan. Ryan, bantayan mo ang kasama niyong yun. May kambal siyang kasamaan. Babala ng diwata. Natigilan si Ryan nang muling marinig ang boses nito. Matapos ang pangyayaring yon, minabuti ni Ryan na matyagan si Jake. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ryan ay bigla na lamang nagsalita sa isipan ang diwata. Wala nang nagawa pa si Ryan dahil para bang may sariling buhay ang katawan. Lumabas ito sa tinutulugan. Kahit inaantok pa ay walang nagawa si Ryan. Langya naman oh. Dis oras na ng gabi, patulugin mo muna ako. Maaga pa kami bukas ronda. Wika ni Ryan. Nasa kapahamakan ang kasamahan mo. Kaya naman magmadali ka na. Muling babala ng diwata. Kusang naglalakad ang mga paa ni Ryan. Ilang sandali pa ay narinig ng binata ang tinig ni Jake. Kunin mo na yan. Walang silbi ang isang yan. Ako pa ang kinakalaban. Wika ni Jake. Nanlaki ang mga mata ni Ryan nang makita ito. Kasama si Jo Marie na nakatali ng lubid. Hanggang sa nakita niya ang kausap nitong nilalang. Si Jake? Nakikipagtulungan sa aswang? Walang yao. Wala talaga siyang kasing sama. Dapat matapos na dito yung kasamaan niya. Wika ni Ryan sa sarili. Tumilos ka na, Ryan. Bago pa mahuli ang lahat, huwag kang mag-alala. Kasama mo ko sa labanang to. Wika ng diwata. Kaagad na hinarap ni Ryan sila Jake. Nagulat pa ang mga ito sa presensya ng binata. Ryan, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Walang awa itong si Jake eh.
Kaya pala malakas ang loob niya. Dahil kalahi niya pala yung mga pumapatay dito sa Ilocos. Wika ni Jo Marie. Ang ingay mo. Anong laban sa akin ni Ryan? Simpleng pulis lang siya at walang binatbat ang lakas kumpara sa akin. Wika ni Jake. Huwag mong maliitin ang isang yan, Jake. Ramdam ko ang kakaiba niyang enerhiya. Kaya natitiyak ko na may laban siya sa mga tulad natin. Wika ng isang nilalang. Laban. Mula noon kilala ko na yang si Ryan. Simpleng tao lang yang kaya wag kang matakot sa kanya, Justin. Wika ni Jake. Eh di subukan mo. Basta, sisibat na ako. Ayoko pang mamaalam sa mundo. Marami pa akong gustong mabiktima eh. Wika ni Justin. Mabilis itong nawala sa paningin ni Ryan. Ngunit hindi na yon sinundan pa ng binata dahil pinagtuunan niya na ng pansin si Jake. Bakit mo ba ginagawa to? Pakawalan mo si Jo Marie. Ako ang harapin mo. Wala naman siyang kalaban-laban sa'yo eh. Kaya naman hayaan mo na siya. Tayong dalawa ang dapat magtuos. Sigaw ni Ryan. Napatawa naman ng malakas si Jake. Nagbago ito ng anyo. Makapal ang balahibo. Mahaba ang kuko at namumula ang mga mata. Akmang sasaksakin na nito si Jo Marie. Bigla na lamang may nagpaputok ng baril. Halimaw, bitawan mo si Jo Marie. Kung ayaw mong pasabugin ko ang ulo mo. Wika ni Jeno. Pare, umalis ka na dito. Baka mapahama ka pa at madamay. Wika ni Ryan. Hindi ako aalis pare. Hindi naman ako duwag eh. Tsaka ano naman kung mapahamak ako. Kasama sa trabaho natin yun eh. Tugon ni Jeno. Napakamot na lamang ng ulo si Ryan. Mabilis itong kumilos. Sa tulong ng diwata ay nagawa nitong mapakawalan si Jo Marie nang walang kahirap-hirap. Tumakas na kayong dalawa. Ako na ang bahala dito. Utos ni Ryan. Pero paano ka? Baka bumalik yung isa pang aswang eh. Hindi ka namin pwedeng iwan dito pare. Tugon ni Jo Marie. Kaya ko na ang sarili ko. Pakisabi na lang kay Hepe ang mga nangyari dito. Huwag niyo na ako isipin. Kaya ko ang sarili ko. Wika ni Ryan. Mag-iingat ka pare. Huwag kang mag-alala. Babalikan ka namin. Tugon ni Jeno. Kaagad namang umalis ang dalawa. Naiwan na lamang si Jake at Ryan. Ang lakas talaga ng loob mo, no? Hindi ka ba natatakot sa akin? Mas malakas ako kumpara sa'yo. Wika ni Jake. Unti-unti nitong nilabas ang punyal. Sabay inangat at bigla na lamang itong naging espada. Nanlaki ang mga mata ng aswang nang makita ang hawak ni Ryan. Kung ako sa'yo Jake, magbago ka na. Hindi pa huli ang lahat. Ituro mo sa akin kung saan nagtatago ang mga kasama mo. Hahayaan kita makatakas. Wika ni Ryan. Natawa na lamang ang aswang sa sinabi ng binata. Hindi ako duwag, Ryan. Papatayin kita.
at sisiguraduhin kung hindi ka nasisikatan pa ng araw. Tugon ni Jake. Napailing na lamang si Ryan at bigla itong sinugod ng aswang. Mabilis namang nakaiwas ang binata. Sinubukan ni Ryan na saksakin si Jake. Ngunit nadaplisan lamang ito sa pisngi na mas kinagalit ng aswang. Inundaya ng suntok ni Jake ang binata. Ngunit hindi yon tumatama. Inis na inis ang aswang ng mga oras na yon. Sa kalagitnaan ng paglalaban ng dalawa, biglang dumating si Justine. Pinagtulungan ng dalawang aswang si Ryan. Ngunit hindi nila magawang matalo ang binata dahil sa bilis ng kilos. Espada ng ninonong Diwata. Sinabihan na kita, Jake. Malakas ang isang yan. Wika ni Justine. Ngunit hindi na mapigilan pa ni Jake ang galit na nararamdaman. Kaya kagad nitong sinugod si Ryan nang hindi na nag-iisip. Ipinagtanggol naman ng binata ang sarili kaya naman nasaksak nito sa puso ang aswang. Napasuka ng dugo si Jake at umandusay sa lupa. Nang makita naman ni Justine na natalo na ang kasama, kagad itong tumakbo palayo. Ngunit mabilis siyang hinabol ni Ryan. Sinubukan pa ni Justine na labanan ang binata. Ngunit kagaya sa sinapit ni Jake, napas lang din ito ni Ryan. Tapos na ang labanan nang dumating sila Geno. Naabutan nila si Ryan na nakatayo habang hawak ang punyal. Kagad naman itong nilapitan ni Geno. Ngunit bigla na lang hinimatay ang binata dahil sa labis na paggamit ng lakas. Mula ng araw na yon, tuwing nadidistino sa iba't ibang lugar si Ryan, nagagawa nitong paslangin ang mga masasamang nilalang, maging mga elemento, sa tulong ng espada ng Diwata. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Logro. Taong 1984. Sentrong Panay. Si Logro ay panganay na anak ni Don Pico. Kilala ang pamilya sa lugar dahil sila lamang naman ang natatanging nakakaangat sa buhay doon. Karamihan sa mga sakahan, pag-aari nila kaya halos kalahati ng populasyon sa lugar nagtatrabaho sa pamilya bilang magsasaka. Ang pamilya ni Logro ay binubuo ng mga magulang. Siya ang panganay at ang babaeng bunsong kapatid. Dahil sa panganay sa tahanan, tutok sa kanya ang ama sa pagtuturo sa pamamalakad ng sakahan. Inaamin ni Logro na mahirap ito, lalo pat doon nakasalalay ang yaman ng pamilya. Ngunit kinakaya naman dahil sa nasisiyahan siyang makatulong sa mga kabaryo. Isang magalang na bata si Logro, at sa katunayan, dahil sa pag-uugali ay nakakasundo nito ang iba pang magsasaka. Wala namang problema ang ama. Ngunit mahigpit lamang na ipinagbibili na kapag oras ng trabaho, dapat trabaho lang. Maigi naman itong sinusunod ng anak. Sa ilang dekadang pag-aari nila ang mga palayan, napakasagana nito at ni isang beses hindi pa sila nalugi dahil sobra-sobra ang natatanggap nilang biyaya galing sa itaas. Hanggang sa sumapit ang taong si Logro na ang namamalakad sa sakahan. Nang mga panahong ito, kagaya pa din naman ng dati ang ikot ng palayan.
Hindi na din ito mapalakad pa ng ama. Nasa tahanan na lamang ngunit mahigpit na binabantayan ang pagpapatakbo ng anak sa negosyo. Sa unang taon, wala naman naging problema dahil sa napantayan naman ni Logro ang inaasahan ng ama. Ngunit isang araw, habang abala sa pagmamanman ang binata sa mga tauhang nagtatanim, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Napakaganda naman ng palayan mo, iho. Imbitahan mo sana ako sa ika-100 araw mula sa pagtatanim ng mga palay nang maging masagana pa ang mga ani ninyo. Wika na matandang lalaki. Dahil dito, napalingon naman si Logro sa matanda. Dahil sa hindi naman ito maintindihan ang pinagsasabi, nginitian na lamang niya ito at bumalik ang atensyon sa pagmamasid sa mga nagtatrabaho. Dali-dali namang umalis ang matanda. Maya-maya pa, tinawag na nito ang mga manggagawa para yayaing mananghalian at sabay-sabay nang kumain ang lahat. Matapos yon, bumalik din naman kagad sa pagtatrabaho. Buong maghapong nagmamanman lamang ang binata para masiguradong pulido at lahat ng lupa ay nataniman. Nagpatuloy lang ang ordinaryong pamumuhay ni Logro at bukod sa pag-aantay sa araw ng anihan, naging abala din ito sa pag-aaral. Nang mga panahong yon, ipinasok siya ng ama sa isang prestihiyosong eskwelahan para mapag-aralan na maigi ang pagpapalago sa negosyo at ayon sa ama, wala naman itong ibang hangad kundi mapabuti ang kinabukasan ng magkapatid. Lalo pat walang nakakaalam kung kailan sila mawawalang mag-asawa. Dahil dito, naghahalo na ang pagod at bagabag na naramdaman ni Logro sa araw-araw. Kinakailangan niya maging mahusay sa lahat dahil ang ama ay magaling sa larangan ng pagnenegosyo. Kaya paminsan-minsan kapag bumibisita sa palayan, madalas niyang masigawan ang mga nagbabantay dahil hindi na makontrol ang emosyon. Medyo nalalayo na din ang loob ng mga dating kaibigang magsasaka dahil sa biglaang pagbabago ng pag-uugali ng binata. Hanggang sa sumapit ang isang araw, kung kailan 1 linggo na lamang ay anihan na. May isang magsasaka na pumunta sa tahanan ng pamilya at sinabing, Don Pico, nalimas po lahat ng naitanim natin. Hindi ko po mahanap si Logro, kaya dumiretso na po ko dito sa tahanan nyo. wika ng lalaking magsasaka. Dahil sa narinig, sumigaw ng napakalakas ang ama sa tahanan. Kaya napalabas ng kwarto ang nag-aaral na si Logro. Dahil dito, dali-dali namang tumakbo si Logro ng palayan kasama ang isang tauhan. Nang makarating sa lugar, halos mawalan siya ng buto sa sobrang panghihina. Nalimas ang buong palayan at ni isang dahon ay walang natirang nakatayo sa lugar. Bigla itong nagsisigaw sa mga tauhan kung bakit hindi nagawa ang trabahong bantayan ng maigi ang palayan. Nagsiyukuan na lamang ang mga tao doon dahil nakita nilang galit na galit ang amo. Maya-maya pa, may isang binatang magsasaka ang dumating at maraming sariwang kalmot sa buong katawan. Habang ang mukha naman, magang-maga at hindi na din maibuka ang isang mata dahil sa kalmot. Lahat ng kasamahan ay nagulat sa sinapit ng lalaki.
Pasensya na po kayo, Ginoong Logro. Hindi ko po naipaglaban ang palayan sa mga nilalang na umatake kagabi. Hindi ko po malaman kung ano ba yun pero sigurado po ako mababangis sila. Bago pa man po nila limasin ang buong palayan, pinagkakalmot po ako ng dalawang magkasama na nilalang eh. Natumba na lang din po ako dahil hindi ko nadala ang pangontra kagabi. Pero malinaw ko pong nakita kung paano po nila nilimas yung buong palayan. Wika ng binata. Dahil sa narinig, mas lalong naguluhan si Logro ngunit bahagyang nabawi ang galit. Dahil sa sinapit ng kaawa-awang binata. Pinaupo naman ito ng mga kasamahan. Dahil mukhang grabing sakit pa ang nararamdaman nito sa buong katawan. Ilang sandali lang. Lumapit na din si Logro at nagsilapitan na din ang iba pang mga magsasaka. Nagkaroon ng pag-uusap ang grupo. Napagpasyahang mag-imbita ng isang albularyo dahil ito lamang ang makakasagot sa lahat ng kuro-kuro. Hindi pa sana sasang-ayon si Logro. Dahil alam niya na tao ang pakay ng aswang, hindi mga palay. Ngunit nang mapatingin siya sa sinapit ng binata, napilitan na din ito. Nagboluntaryo ang isang tauhan na siya na lamang ang tatawag sa albularyo. Tumango naman si Logro at makalipas lamang ang halos kalahating oras. Bumalik na ito kasama ang manggagamot. Nagmasid muna ang albularyo at tumabi kay Logro. Bata, nag-imbita ka ba ng muwa nitong mga nakaraang linggo bago ang paghahani? Tanong ng albularyo. Napakunot naman ang noo ni Logro. Dahil hindi nito alam ang pinagsasabi ng matanda. Ngunit dahil nakita ng albularyo ang itsura ni Logro, nagpatuloy na lamang ito sa pagsasalita. 3 buwan pa lamang ang nakakalipas magmula nang ibalita sa akin ng kaibigan kong isang albularyo sa kabilang baryo na napalis nila sa lugar ang mga muwa. Kaya naman, alam ko na dito sa atin sila lilipat. Dahil tayo lang naman ang karatig baryo. Kung tatanungin mo ko sa nilalang na muwa, ang mga nilalang na yon ay naninirahan sa mga puno ng kawayan. Sila ang dahilan ng biglaang pagkakawala ng mga bunga ng pananim, lalo na sa mga palayan. Madalas, nakakapagbintang pa ang may-ari sa ibang tao. Pero lingid sa kanilang kaalaman, grupo ng kakaibang nilalang ang gumagawa nito. Ang tanging paraan lamang para hindi ito manggambala, imbitahan sila sa araw ng pangkuyang. Pagsasalaysay ng albularyo. Dahil sa mga narinig, napatanong si Logro kung paano ito isasagawa. Ayon sa albularyo, sabihan lamang siya sa susunod na pagtatanim. Dahil tutulong ito sa pag-iimbita sa mga nilalang. Matapos na maging malinaw ang lahat kay Logro, umuwi na rin ang albularyo. Pinauwi na rin ito ang mga tauhan. Pagkarating sa tahanan, ibinalita niya sa ama ang lahat ng nalaman sa albularyo. Nabigla ito. Ngunit dahil bukas ang isipan patungkol sa mga nilalang, naniwala naman ang ama. Nagantay ang pamilya ng ilang buwan. Hanggang sa sumapit muli ang buwan ng Hunyo. Dito nagumpisa na muling magtanim ang mga tauhan. Sa pagkakataong yon, palaging nasa isip ni Logro ang bili ng albularyo. Hanggang sa sumapit ang 3 linggo bago ang anihan. Pumunta na ito sa albularyo at sa mismong araw na yon,
nagsagawa ng ritual sa tapat ng puno ng mga kawayan. Kasama nitong nakaluhod si Logro. Halos 3 oras din ang tinagal. Matiwasay naman na natapos ang ginagawa at ayon kay Logro, halos wala naman siyang naramdamang kakaiba. Nang sumunod na araw, pinatipon ng albularyo ang lahat ng magsasaka kabilang na si Logro. Nagutos ito na kakailanganin ng isang lamesa, pulang tela, 3 kandila at isang malaking bilao na puno ng bigas. Dahil madali lang naman hanapin ang mga ito, mabilis nakapaghanda kagad ang grupo. Inayos nila ang lahat ng yon. Ang lamesa ay nakabalot ng pulang tela habang nasa ibabaw naman ang bilaong may bigas. Nakapalibot ang 3 kandila. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, gumawa na ng malaking bilog ang lahat ng magsasaka. Nasa gitna ang lamesa at ang albularyo. Lahat ay nakaluhod habang nagdarasal ang matanda. Sa kalagitnaan ng ritual, may dumating na napakalakas na hangin dahilan kaya namatay ang sindi ng mga kandila. Nakaramdam ng kaba ang mga tao doon. Ngunit nagpatuloy lamang ito sa pagluhod dahil mahigpit na pinagbilin ng albularyo na walang tatayo hanggat wala siyang abiso dahil mapuputol ang ritual. Maya-maya pa, naramdaman ni Logro na tila may dumaan sa gilid niya. Kaya naman bahagyang napamulat. Hindi man bukang-buka ang mata, ngunit malinaw niyang nakita ang matandang lalaki na dating nagpaimbita sa kanya habang papalapit sa albularyo. Nang tuluyang makalapit sa lamesa, tumayo lamang ito habang pinagmamasdan ang paligid. Nakakaramdam na ng kilabot ang binata ng mga sandaling yon dahil bahagyang nakaangat ang mga paa nito sa lupa. Maya-maya pa, kinausap ito ng albularyo sa pamamagitan ng ibang lengguwahe. Napapikit na lamang si Logro dahil baka magalit ang albularyo. Ilang sandali lang, natigil na ang malakas na hangin at sinabi na ng matanda na maaari na silang tumayo. Sabay-sabay namang nagtayuan ang lahat. Napansin ng mga tao sa lugar na wala na yung bigas sa lamesa. Ayon naman sa albularyo, tinanggap na ito ng muwa bilang alay. Hindi nagtagal, umuwi na rin ang matanda dahil ligtas na ang palayan sa posibleng pamemeste. Mula ng araw na yon, naging usap-usapan sa lugar ang patungkol sa nilalang. Bumalik na rin sa pagiging masagana ang palayan ng pamilya. Palagi na rin nagsasagawa ito ng ritual tuwing pangkuyang. Dahil mahirap paniwalaan ng nakararami, may mga nagsasabi na kalokohan ang ritual sa palay dahil wala namang aswang ang magkaka-interes dito. Karne ng tao ang bumubuhay sa mga ito. Ngunit hinayaan na lamang yon ng pamilya. Ilang taon pa ang nakalipas. Moderno na ang mundo at profesional na din si Logro. Patuloy pa rin sa pagriritual ang pamilya tuwing bago ang anihan dahil sa hindi malimut-limutang engkwentro. Sa aswang, sa palayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, maging marespeto tayo sa paniniwala ng iba. Dahil hindi naman lahat tayo ay pare-pareho ang pinaniniwalaan. Lalo na't sila mismo ang nagkaroon ng eksperyensya sa bagay na ito. Muli,
Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.